Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. So ayun na-discuss na natin yung issue na yung nire-raise ni Amy Marcos na parang gusto niyang palusutin si VP Sara bilang Vice President at DepEd Secretary, bilang Head of Office at ng Head ng agency, gustong palusutin ni Amy na hindi siya liable. Kasi hindi niya naman alam na yung mga paggastos nun. Ang nakakaalam nun, yung Special Disbursing Officer. Which is, hindi naman pwedeng ganon. Pareho liable yon. Yung Head of Office at Head of Agency at saka yung Special Disbursing Officer ay mga liable, mga accountable officers lahat yan. Sabi ni Attorney Wamil, yung testigo, lahat sila accountable officers. May pananagutan sila. Ang maganda dito, Panyero, next week, itong dalawang Special Disbursing Officer, si Gina Acosta ng OBP at si Edward Fajarda ng DepEd, ipapatawag na next week. So anong mangyayari kaya dyan, Panyero, sa pagsalang sa kanila? Alam mo, maalaala natin na Panyero, tinawag na rin sila doon sa House of Representatives. Tinawag na yan at nag-explain na yan. So kung maalaala ko, ang kanilang explanation, lahat yan is sumunod sa order ni Vice President to withdraw and to disburse it to Colonel Nolasco. Dalawang colonel yun hindi ko maalala yung isang pangalan. At sabi nga nila, bakit hindi ikaw yung nag-disburse? La Chica, oo, La Chica at saka Nolasco. So, ang sabi nilang nakaalam daw niyan, yung dalawang colonel nga. So, doon nila dinisburse. Outside the authority dapat talaga na dapat sila yung namimigay. Sila dapat yung nagbabayad. Sila dapat yung may alam kung para saan, para kay Nino, at para ano ang pagkagagastusan. So hindi yung kanilang pag-entrega kay Colonel La Chica at kay Colonel Nolasco medyo questionable. Pero klarong-klaro ito po lahat galing sa utos ni Vice President Sara, no? So yung po ang malinaw doon. So bakit niya inutusan yan? Yan po ang itatanong natin. Siguro yun ang klaklaruhin natin. Kasi nga kung makikita mo, Panyero, isa-isang binubuo ito ng prosecution. Yung una, may pera. Pangalawa, winidraw ito ng cash. Pangatlo, inexplain ano ba ang paraan sa paggasto at ano ba ang mga pwede at hindi sa paggasto. Pangatlo, ito na nga, ito yung disbursing officer. Paano ginastos? Saan ginastos? Yan, doon natin maliliwanagan yan. Pag nakita natin itong si Acosta at yung isang disbursing officer, mapapatunayan natin, yan ba, siya ba binigay ba niya yung pera kay Piatos? O binigay niya kay La Chica, tas bahala na si La Chica? Siguro yung mga tanong na yan, ang ating aabangan sa susunod na linggo. Ang problema niya, nung nandun sila sa investigasyon pa lang sa Kamara noon, Panyero Hawi, nagtumaas yung kanilang mga BP. Yung dalawa, ano yan? Tapos dinala sila sa hospital. Paano yan kung tumaas na naman ang BP nila? Alam mo naman yan, sabi ko nga, itong ating impeachment telenovela, di magdadrama na lang sila para hindi sila magsabi ng katotohanan. Kunyari lang, tumaas. Madali naman magpataas ng BP. Minom ka lang ng gamot, tataas na BP mo Madali yan, hindi naman nasa mga yan. Mahaba pa ang buhay ng mga yan. Pag mga masasamang damo, mahaba pa ang mga buhay niyan. Hindi, ang tanong ko lang, Panyero, siguro ito. Doon sa House, pinayagan silang umalis. Hindi natapos yung pagtatanong sa kanila Kasi nga tumaas ang BP. Diyan ba sa impeachment court? Paano kung mangyari uli yon? Papayagan ba silang umalis uli? Ganon din yon, pero hindi tapos ang kanilang pagtestigo sa korte at medyo hindi maganda ang talagang ini-excuse yan ng mga West, no? At sinasabi, sige, balik ka na lang sa susunod. So, pwedeng mangyari yan. Ang mangyari lang dyan, ang ibig sabihin yan, tatagal, hahaba ang hearing, hahaba ang mga diskusyon, ang question dito sa mga testigong ito. Kasi hindi ka pa naman makakapag-dispense ng testigo hanggang hindi tapos. For example, dalawa silang disbursing officer, di ba? Acosta, sino yung isa? Panyero, anong pangalan ng isa? No. Na disbursing Fajarda. officer? Fajarda.
kunyari, si Acosta ang naunang isa lang. Tapos after 1 hour, tumaas ang BP niya. Sabi mo nga na medyo masama pakiramdam. Tapos dinala sa ospital. Kahit nandun si Fajarda, hindi pwedeng iupo si Fajarda dahil hindi pa tapos si Acosta. Di ba? Alam mo yan, Panyero. Hindi pwedeng hanging witness. So kailangan tapusin muna nila. Yun ang problema nito. Sa tingin ko, hahaba at medyo magiging kumbaga long playing ang hearing na ito kung gagawin nilang palaging rason na sila ay may sakit o sila ay hindi maganda ang pakiramdam. Alam nyo, sa ating mga kababayan, makita nyo, yung mga present na witnesses ng prosecution, hindi tumataas ang kanilang BP. Saka cool sila, relax sila. Kahit pa nga yung mga senator judges nagtatanong sa kanila, mas matindi pa yung mga tanong kaysa doon sa mga defense counsels. Pero yung mga testigo ng prosecution mula nung yung day 1 hanggang day 13, relax. Bakit? Kasi hindi sila nagsisinungaling. Sinasabi lang nilang totoo. At saka wala silang tinatago. Wala silang pinoprotektahan. Pagdating dito sa mga witnesses ito. Witness ito ng prosecution. Pero tao ito ni BP Sara. Kasi ito yung dating mga staff ng OBP at saka ng DepEd. Sila yung mga special disbursing officer. Ngayon, pag sinalang sila dyan, malamang yung katulad nung nangyari doon sa House, kakabahan sa pagsagot. Kasi marami silang mga tinatago na ayaw nilang lumabas sa yun yung magiging problema dito. Unlike doon sa mga nauna ng witnesses, di ba, Panyero? Totoo yan. At alam mo naman yan, Panyero, pag hindi cooperative ang witness, pwede mo silang i-classify at tawagin na hostile witness. No? So, baka yan din ang pwedeng mangyari. Kasi nga, alam natin na although yan witness na introduced by the prosecution, alam natin na yung loyalty niyan na kay VP Sara dahil tao siya ni VP Sara. So, tingnan na lang natin na you don't need to declare the hostile witness at the start kasi naman baka naman cooperative. Pero during the testimony, kung nakita natin na hindi cooperative at talagang kumbaga iba ang tinatahak ng mga witnesses, pwedeng ipa-declare ng prosecution na sila ay hostile witness. So, aabangan talaga natin yan, malalaman natin yan sa next week. So, pero exciting itong next week dahil isasala nga yung dalawa na yan. Pero magpapatuloy pa muna doon sa isa pang COA auditor, si COA auditor Del Campo. Hindi natapos kasi nasimulan lang, maiksi na lang yung time niya. So, magpapatuloy pa siya next week. Pero, ang mas malaking kukuha na sigurado ng attention, pagpapatuloy next week. So, bilang lang ng itong isyong ito, Panyero, ang ginamit ni Attorney Kapunan para i-describe ang lahat ng ito, sabi niya, yung 612 million na confidential funds, ang nangyari dyan, na-scam tayo. Na-scam ang taong bayan. At ang halaga ng scam na yan ay 612 million pesos. Sa madaling sabi, nabudol tayo. Agree ka ba doon, Panyero Hawi? Oo, na-agree tayo. Noong 2022 pa lang, marami nang nabudo nung binoto nila yan si Vice President Sara. Tapos ngayon, kita nila, pambubudol, nabudol pa sila sa pera ng bayan. 612 pesos. So, papayag ba tayo? Yan pera natin, yan public funds, yan pinaghirapan at inutang pa yan. Kasi nga, binabayaran pa natin yung utang na yan na Panyero. So, ilang mga anak pa natin ang magbabayad sa mga inutang na kanilang linustay na mga pera ng kaban ng bayan. So, sa ibang topic naman, Panyero, pero related pa rin dyan, yun, naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema doon sa dalawang petitions. Dinismiss na yung petition ni Atty. Torion sa ni VP Sara mismo na yung nagki-question ng proceeding sa House. Anong significance ng desisyon na yun, Panyero Hawi? Well, klaro naman na ito under the jurisdiction na ng Senado. Sabi nga, mootness, no? Hindi na pinakailaman ng Korte Suprema yan dahil nga wala na, tapos na ang mga proseso sa House of Representatives at ito po ay nasa trial na po tayo sa impeachment trial, number 1. Number 2, klaro naman na ang nakakatawa dito, Panyero, kung maalala mo, last year, nung sinabi niya, hindi siya binigyan ng due process.
hindi siya pinakinggan, hindi niya alam kung ano yung kinaso sa kanya at bigla na lang siyang daw na-impeach ng more than 1/3 of the House. So humihingi siya ng due process. Nung binigyan naman siya ng House ng sobra-sobrang due process ng pagkakataon para marinig at dinig kanyang mga rason, yung kanyang mga depensa, hindi naman siya sumipot at sasabihin naman niya ngayon, sobra-sobra naman. So maganda at kumbaga saludo ako sa ating Korte Suprema ng kanilang pagbasura dito sa dalawang petisyon na ito na dinala. Nasabi ko nga, although right ni VP Sara o right ng kahit na sino magdala ng kahit anong petisyon sa ating mataas na hukuman sa Korte Suprema, hindi naman ibig tama sila. At on this point, napapatunayan, nakita naman na sabi nga ng Supreme Court, hindi tama yung inyong petisyon, kaya dinismiss na lang po nila yan. Parang binaliwala, parang tinapon sa basura, para tuloy-tuloy na po ang petisyon yan, walang makakaharang, tuloy-tuloy na ang hearing sa impeachment trial, impeachment court. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,